Ang kwentong ito ay hango sa sulat na ipinadala at itago na lang natin sa pangalang Kaloy. Sadyang ipinabago nito ang kanyang pangalan dahil gusto niyang maprotektahan ang pangalan ng ilang pangalan na babanggitin niya sa kanyang kwento. Sadya kasing sensitibo ang kwento kaya kailangang baguhin ang mga pangalan nila at hindi dapat sabihin ang eksaktong lugar kung saan ito naganap. Anumang pagkakahubig nito sa ibang kwento ay hindi po sinasadya. Si Kaloy ay tubong taga-Dait, Camarines Norte. Namasukan ito bilang isang hardinero noong 15 taong gulang pa lamang siya. Siya ay nag-iisang anak ng kanyang mga magulang. Ngunit sa murang edad, napilitan itong mamasukan bilang isang hardinero sa isang mayamang matanda na si Aling Conchita. Nagmamay-ari ito ng isang malawak na lupain na kalaunay ipinahiram sa kanya nang kunin ng mga anak ang matanda papuntang Amerika. Nagtanim siya ng mga gulay sa bukid at ipinapalit ito ng bigas sa palengke at ang kaunting barya naman na mapagbebentahan ay kanyang ibinibili ng karni o kaya naman ay itlog. Simple at hindi komplikado ang buhay ng mga tao noon. Ang mga masisipag ay di kailanman nagugutom. Sa lupaing ito na rin siya nagtayo ng maliit niyang dampa na gawa lamang sa pinagpatong-patong na dahon ng anahaw at mga plywood. Ang binatang ito ay may taglay na karisma at kakisigan na siyang madalas namang pinapantasya ng mga babae. Ngunit sa kabila nito, mayroon siyang kahinaan. Hindi siya marunong bumasa at sumulat dahil hindi naman siya nakapag-aral noong nasa poder pa siya ng kanyang mga magulang. Ang kanyang ama ay palaging naglalasing, samantalang ang kanyang ina naman ay hindi natitigil sa kanilang bahay dahil sa labis na pagkukulong sa madyong at sa sugal. Dahil doon ay madalas kapag nauutusan siya ng ama na magtinda ng mga gulay sa palengke ay wala halos siyang naiuuwing pera dahil sa mga taong mapagsamantala sa kahinaan ng iba. Madalas siyang mabugbog at sinasabihang pang tanga ng kanyang ama at ina. Madalas din siyang kutyain ng kanyang mga kababata at ilang mga magulang ng mga ito. Pinalalayo nila ang kanilang mga anak sa kanya dahil baka daw mahawa sa kabubuhan. Dahil sa mga naranasang iyon ay naging ilag siya at hindi nakikisalamuha sa mga tao. Mula pagkabata ay isa lamang ang kanyang naging kaibigang totoo at ito ay si Azon. Nagkalayo lamang sila ng kaibigan nang mamatay ang mga magulang nito at kunin sila ng kanilang lolo Pilo at patirahin sa bahay ng mga ito na matatagpuan naman ito sa gitna ng kagubatan. Hindi na sila nagkita pa mula noon. Ngunit ngayong nasa edad 20 na sila ay muli silang nagtagpo. Naging tindera kasi sa palengke ang babae at isa ito sa pinagbebentahan niya ng kanyang mga inaning gulay. Ito na rin ang nagturo sa kanya ng unti-unti kung papaano bumilang at magkuwenta ng pera para hindi siya maluko ng mga taong mapagsamantala. Samantala, ang baryong kinabibilangan nila ay mayroong kumakalat na masamang balita. Isang araw ay may natagpo ang bangkay ng isang bata. Natira na lamang sa naanod na bangkay ay ang kanyang ulo na naging dahilan upang agad itong makilala. Dahil sa kalunos-lunos nitong itsura ay napagtanto ng mga tao na aswang ang may kagagawa nun dahil hindi magagawa daw ng isang tao ang ganoong karimari-marim na pagpatay. Dahil nga mabilis na kumalat ang tungkol sa pagkakaroon ng sumasalakay na aswang,
Ang mga tao sa baryong iyon ay nagpagawa ng mga bahay na may sahig na mataas o nakaangat sa lupa. Ang ilan naman ay nasa itaas pa ng puno. Mas naging balisa ang mga tao noong nasundan ang pagpatay na iyon nang may inanod na naman na isang bangkay doon sa may ilog. Putol-putol ang ilang bahagi ng katawan nito. Hindi nalayo sa mga kwentong aswang na lamang loob ang kinakain at umiinom ng mga dugo. Hanggang sa nasundan pa ulit ng isa pa at hanggang sa hindi na nila mabilang pa sa daliri ang mga napatay ng pinaghihinalaang aswang. 6:00 pa lamang ng hapon ay agad na silang pumapasok sa kani-kanilang mga tirahan upang makaiwas sa pananalakay ng aswang. Ayaw nilang maging biktima maski isa sa kanilang mga kapamilya. Labis-labis naman ang kanilang naging pag-iingat, lalong-lalo na sa mga bata. Maliban kasi sa pagpapatayo ng mataas na tahanan ay nagsasaboy na rin sila ng asin sa kanilang mga bubong at mga bakuran. Gayun din ay naglalagay daw sila ng mga bawang sa mga bintana at pintuan. Ito kasi ang pinaniniwalaan nilang pangtaboy sa aswang. Ika nga ay pangontra. Isa pa ay palaging may nakahandang sibat sa kanilang mga bahay panlaban sa mga tangkang panggambala sa kanilang katahimikan, lalong-lalo na tuwing gabi. Hinala nila ay isang aswang na awok ang gumagala-gala at nambibiktima sa kanilang lugar. Madalas kasi silang nakakarinig ng tunog ng isang baboy sa gabi. Ang aswang na awok ay isang uri ng aswang na may kakayahang mag-anyong baboy ramo. Mababangis at mapaminsala ang mga awok, lalong-lalo na kung gabi at kabilugan pa ng buwan. Pinaniniwalaang nakukuha nila ang kakaibang lakas mula sa sinag at liwanag ng buwan. Iniugnay nila ito sa kwentong minsan noong kabataan pa lamang ni Kapilo, isang matandang albularyo sa kanilang lugar, ay umibig daw ito sa isang awok. Ngunit nang malaman nito ang tungkol sa kanyang nobya ay iniwasan na niya ito hanggang sa sila ay nagkahiwalay. Ngunit ang kwentong iyon ay namatay na dahil wala namang makapagpapatunay na aswang nga ang dating naging kasintahan ng matandang albularyo. Isa pa ay di rin naman ito pinatutuhanan ng nasabing albularyo. Kathang isip lamang daw iyon ng mga taong walang magawa sa kanilang mga buhay. Wala pa ring nakakakita kung talagang awok nga ba ang may kagagawan ng patayang nagaganap dahil wala namang lumulutang na saksi na nakikitang baboy ramo ang pumapatay sa mga tao. Iba-iba ang mga naging kwento, depende kung sino ang nagkukwento nito. Ngunit sa kabila ng kawalang ebidensya ay kumbinsido ang lahat na aswang pa rin na awok ang may kagagawan. Si Mang Pilo ay ang lolo ni Asun na kalaunay naging kasintahan ni Kaloy. Dahil sa mga nangyayaring kababalaghan ay hindi madalaw-dalaw ng binata ang kanyang kasintahan sa kanilang bahay. Gusto pa sana itong ipakilala sa kanyang lolo at mga kapatid. Malayo ang bahay ng dalaga sa mismong baryong iyon. Iyon kasi ay matatagpuan pa sa gitna ng kagubatan kung saan nakatayo sa pampang ng ilog ang kanilang tirahan. Ngunit makalipas ang ilang pangbuwan ay nagplano na sila Azon na magpakasal. Kaya't pinlano ng binata na sadyain sa bahay nila ang nobya at maipakilala siya ng pormal sa matanda. Istrikto daw ang matanda pero hindi iyon ang mas ikinababahala ng binata. Maski papaano ay nakakaramdam siya ng takot na gumala sa gabi dahil ayaw din naman niyang maging hapunan siya ng mga aswang.
Ngunit hindi naman niya magawang dalawin ang dalaga sa umaga o araw dahil baka abala ito sa pagtitinda doon sa palengke. Tahimik niyang binagtas ang loob ng gubat papunta nga sa bahay ng dalaga. Halos nag-aagaw pa lamang ang dilim at liwanag noon, kaya kita pa niya ang bawat daraanan. Pero nagbaon na rin siya ng gasera upang may magamit na pang ilaw dahil tiyak niyang aabutan siya ng gabi sa kanyang pag-uwi. Naririnig niya ang ilang mga huni ng kulisap at mga hayop sa gubat. Naging mapagmatsyag siya at alerto sa anumang kaluskos na kanyang naririnig dahil batid niyang maliban sa aswang ay maaari pa siyang makatagpo ng mga mababangis na hayop sa gubat, lalo na ang ahas na labis niyang kinatatakutan. Lumilikha din ng ingay ang mga kwago at may paniking lumilipad-lipad sa itaas na tila nagsasaya sa kanyang pagdating. Maya-maya'y lumakas pa ang hangin na siyang nagbigay sa kanya ng kaunting kilabot sa kanyang katawan. Di nagtagal, nakarinig siya ng malakas na tunog ng tubig, tanda na malapit na siya noon sa bahay ng kanyang nobya. "Ginoo, ginagabi ka yata ah. Saan ba ang punta mo?" Nagulat pa siya nang biglang may isang matandang lalaki ang biglang sumulpot at nakasalubong sa bahaging iyon ng kagubatan. "Ay, Lolo, diyan lang po sa unahan po sa bahay po ni Azon." Lumingon sa likuran nito ang matandang kanyang nakasalubong. May daladala itong isang tali ng kahoy na panggatong. "Aba iho, delikado na ang papunta roon. Doon sa bahay nila. Baka makasalubong mo ang mga awok at mapahamak ka." Pagkasabi nun ay mabilis na humakbang papalayo ang matanda. Tinanaw na lamang iyon ni Kaloy. Ito man ay ginabi na rin sa kanyang pangangahoy. Nakaramdam ng kilabot ang binata, lalong-lalo na nang mapansin niyang panay ang lingon pa rin ng matandang lalaki sa kanya habang siya'y naglalakad. Bagamat naisin niyang wag na lamang tumuloy, ay hindi naman niya magawang ipagpaliban ang pagbisita sa nobya. Tinaluntun niya ang mga bato na nakahambalang sa kanyang daraanan. Dahan-dahan siyang naglakad dahil medyo madulas na ang mga basang bato. Hindi nagtagal, sa loob ng halos 30 minutos ay sa wakas natanaw na niya rin ang isang bahay. Katulad sa mga bahay sa ibaba ay mataas din ang kanilang sahig at nakaangat ito sa lupa. Mayroong makitid silang hagdanan at ang silong ng bahay ay pinagtitirhan naman ng mga alaga nilang mga manok. Nakatanaw ang dalaga sa kanilang bintana. Nang makita niya ang kasintahang paparating, ay agad niya itong nginitian at kinawayan. Kasunod nun ay tumayo na ito at bumaba sa kanilang hagdan. Masayang-masaya niyang sinalubong ang pagdating ng kanyang nobyo. Nakita rin ng binata na sumilip ang mga kapatid nito na matagal na niyang hindi na nakita. Maliliit pa kasi ang mga iyon noon. Napansin niyang maski mas bata sa kanyang nobya ang mga kapatid nito ay mahahalatang angat ang ganda ni Azon. Mahilig kasi itong mag-ayos at mapili sa kanyang mga isinusuot na damit. Lumabas mula sa bahay ding iyon ang isang matanda. Siya ay si Tandang Pilo, ang lolo ni Azon. "Ilabas mo, Azon, ang ating inihandang karne para kay Kaloy," magiliw na wika ng matanda. Maganda at maayos naman ang pagkakatanggap sa kanya ng pamilya ni Azon. Tanggap nila kung anong meron sa binata. Pagkatapos maghapunan ay muli nang gumayak si Kaloy upang umuwi na sa kanilang bahay. "Siya nga pala, Kaloy, kamusta na ang iyong ama at ina?
Eto nga pala, dalhin mo ang tapa ng baboy ramo at ibigay sa kanila. Espesyal na karniyan at siguradong magugustuhan nila ito. Nagpasalamat naman ang binata at masayang inabot ang ibinibigay ng matanda. Bagamat hindi siya sigurado kung maibibigay nga ba niya ito sa mga magulang dahil matagal na ring buhat nang di niya kausapin ang mga ito at wala na rin naman silang pakialam sa kanya, ay tinanggap niya iyon dahil ayaw niyang magtampo ang lolo ng kanyang nobyang si Azon. Ayaw niyang masira ang gabi nito sa gagawing pagtanggi. Natutuwa siya dahil kahit sinasabi ng mga tao na masungit at istrikto ang matandang albularyo ay napakabait nito sa kanya. Ngunit ang sayang iyon ay hindi rin nagtagal. Nakauwi naman siya ng ligtas sa kanyang kubo. Di na siya nakadaan pa sa kanyang mga magulang dahil gabi na at baka pagalitan pa siya ng mga ito tulad ng dati nilang ginagawa. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang maabutan ang mga ito sa sarili niyang bahay. Nakita ka raw ni Mang Karding. Pumunta ka raw kina Azon. Doon ka ba galing ngayon? Galit na tanong ng ama ni Kaloy. Tila ipinakita nito na tutol siya sa relasyong binuo nila ng babae. Nagpaliwanag naman siya sa kanyang ama na mahal niyang labis ang dalaga at wala namang siyang nakikitang masama sa pakikipagrelasyon dito. Subalit mariin pa rin tumanggi ito sa hindi niya malamang dahilan. Ayaw namang sabihin ng ama kung ano ang totoong dahilan. Basta lang sinabi na kailangan niyang layuan at iwasan na si Azon. Kaya ang sanang napakagandang gabing iyon ay naging malungkot dahil sa naging pag-uusap na nauwi sa pagtatalo at panunumbat. Labis-labis naman niyang ikinalungkot ang pangyayaring iyon. Dinamdam niya hanggang sa di na siya nakatulog sa buong magdamag. Dahil hindi na siya dalawin na antok, ay lumabas siya sa kanyang kubo at naupo sa upuang gawa sa kawayan. Nagpahangin siya doon habang sinisimsim ang mainit at mapait na kape. Agad niyang napansin ang katahimikan ng gabi habang pinagmamasdan niya at tinatanaw ang malawak na taniman niya ng kamuting kahoy. Matataba na iyon marahil ay sagana na sa maaaning mga laman. Napapangiti siya dahil maski papaano ay makakaipon siya ng kaunti pandagdag sa magagastos nila sa pinaplanong pagpapakasal sa kanyang nobya. Papasok na sana siya sa kanyang silid nang biglang nag-iba ang simoy ng hangin. Masangsang at amoy nabubulok na amoy ang samyo nito. Agad siyang napatakip ng kanyang ilong. Tatalikod na sana si Kaloy nang mapansin niya ang gumagalang baboy ramo sa paligid ng kanyang taniman. Malaki iyon at sobrang itim. Mapupula ang mga mata at kakaiba ang ingay. Aswang at iyon ang pumasok sa kanyang isipan. Bumilis ang pag-akyat niya sa kanyang tahanan. Mabilis niyang kinuha ang mahabang sibat na kawayan at isang tali ng bawang. Noong balikan niya ay biglang naglaho sa paningin niya ang baboy ramo at napalitan iyon ng isang matandang lalaking nagbubungkal sa puno ng kamote. Tila napansin niyang kilala pala niya ang matanda. Ito ay walang iba kung hindi ang lolo ni Azon. Kasama nito ang nobya habang nakangiti sa kanya at kumakaway-kaway. Nakalimutan na niya ang tungkol sa awok na nakita niya kanina. Mabuti na lamang at nakalis na ang kanyang ama bago dumating pa ang nobya dahil natitiyak niyang mauuwi lang sa away ang pagkikita nilang iyon. Kapansin-pansin ang malikot na mga mata ni Azon habang tinitingnan ang buong paligid.
May kung anong bagay itong hinahanap na siyang tunay na sinadya ng maglolo, hindi upang makita siya. Magkakasabay na napatingin si Kaloy at ang kanyang mga kasama sa paparating na mga tanod. Sila yung mga rumoronda sa gabi at nagbabantay ng mga kabahayang posibleng atakihin ng aswang. "Magandang gabi po. Ano po ba ang sadya natin?" Agad na tanong ng binata nang makalapit ang mga ito sa kanila. Agad namang ibinalita sa kanya na patay na ang kanyang ama. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa masamang balitang iyon. Hindi niya ito magawang paniwalaan dahil kasama lang niya ang ama niya kani-kanina lang at nakaaway pa niya. Dahil doon, agad tumulo ang kanyang mga luha. Naisip niya kung gaano kasakit na mawala ng ama na mayroong tampo sa kanya. Natagpuan namin ang kanyang bangkay malapit doon sa ilog. Ulo na lang ang natira, Kaloy. Halos hindi makahinga ang binata sa tindi ng emosyong kanyang nararamdaman. Umiiyak na napasandal si Kaloy sa naghihintay na bisig ni Azun. Ganun na lang ang labis na galit sa puso niya. Noong gabing iyon ay sumama siya sa mga tanod para rumonda. Nais niyang ipaghiganti ang kanyang ama. Ngunit pinigilan siya ni Asun dahil nag-aalala ito sa kasintahan niya pero hindi siya nagpapigil. Ngunit sa kasamaang palad, wala silang nahuling awok o anumang aswang. Ginanap ang lamay sa kanilang dating tahanan. Siya ang punong abala sa pag-aasikaso ng mga bisita na karamihan ay kababaryo din nila. Marami ang kunwaring nalulungkot, subalit alam naman ni Kaloy na pakitang tao lamang ang ilan sa mga nakikiramay, lalong-lalo na't alam niyang marami ang galit sa kanyang ama. Dahil bukod sa lasinggero ito, ay mahilig pang mag-amok ng bugbugan at patayan sa kalye. Nawala ang paghihimutok ni Kaloy nang makita niyang paparating ang buong pamilya ng kanyang nobya. Kasama nito ang kanyang lolo at dalawang kapatid na babae. Agad naman niyang sinalubong at niyakap. Ipinahatid ng maglolo ang kanilang pakikidalamhati sa kanya at sa kanyang ina. Ngunit nang makaupo ang pamilya ay naging kapansin-pansin na nagpulasan bigla at ang iba ay nagsiuwian na nang dumating sa lamay ang pamilyang iyon. Agad namang nangunot ang kanyang noo nang maisip na tila iniiwasan ng mga tao ang kanyang nobya. Ngunit baliwala lang iyon kina Azun na parabang di naaapektuhan sa ikinikilos ng mga tao o mga taga-baryo. Ilang minuto lamang ang kanilang inilagi sa lamay dahil anilay mahirap nang abutan sila ng labis na dilim ng gabi sa daan. Nagpaalam na sina Asun sa kanyang nobyo na agad naman itong pinayagan. Pagkaalis ng mga ito ay biglang umeksena ang matandang nakasalubong niya noon sa gubat na si Mang Karding. Ngayon ang magandang pagkakataon upang hubaran mo sila ng maskara, wika ng matanda. Nangunot naman ang kanyang noo sa biglang pagmamando sa kanya ni Mang Karding. Hindi niya maunawaan ang mga sinasambit nitong mga kalokohan. Bigla na lang kasi itong sumulpot mula sa likod bahay ng kanyang tirahan. Sila ang pumatay sa ama mo. Alam mo bang aswang ang pamilya ng nobya mo? Agad ay tila gustong manapak ni Kaloy kung hindi lamang matanda itong si Mang Karding ay talagang nakatikim na ito sa binata. Mabuti na lamang at nakapagpigil siya. Nais niyang magwala at pagsusuntukin ito dahil hindi siya kailanman maniniwala na may itinatagong ganoong kadilim na sikreto ang pamilya ng kanyang nobya.
Ba't di mo sila sundan para malaman mo ang buong katotohanan? Duktong pa nito. Hindi ho totoo yan. Isang magaling na albularyo po si Lolo Pilo. Nagkakamali po kayo sa sinasabi niyo. Mariin niyang pagtatanggol sa lolo ng kanyang nobya. Sa totoo lang, nasasaktan ang binata na posible naman talagang mangyari ang sinasabi ng matanda. Lalong-lalo na nang maalala niya ang nakitang aaligid-aligid na awok sa kanyang bukirin. Tapos ay ang biglang paglitaw ng maglolo. Iyon ang naging dahilan kung bakit nakita niya ang sariling sinusundan sila. Panay ang mura niya sa isipan na sana'y hindi totoo ang ibinibintang ng matanda sa pamilyang iyon. Nais niyang malaman ang buong katotohanan. Di niya inalintala ang dilim at nakakatakot na atmosfera ng gubat. Pinuntahan niya. Nang malapit na siya sa bahay ni na Asun ay nagkubli siya sa likuran ng isang malaki at malapad na puno. Mula sa liwanag ng buwan ay kitang-kita niya kung papaanong biglang nagbago ng anyo ang kanyang mga sinundan. Mula sa kinatatayuan, natanaw niya ang isang sako na puno ng karne. Hindi niya sigurado kung ano ang mga karning iyon, pero alam niyang di iyon basta-bastang karne. Parang sa kanyang paningin ay katawan daw iyon ng tao, pero hindi siya sigurado. Inilabas iyon ng kanyang nobya at ipinakain sa 3 baboy ramo. Napansin niyang di nagbago ng anyo si Azon. Normal lang itong nagpapakain ng kanyang mga alagang hayop. Hinihimas-himas pa nga nito ang likod ng mga baboy damo eh. Tahimik na tumulo ang kanyang mga luha habang pinagmamasdan sa ganoong distansya ang babaeng mahal na mahal niya. Nang hindi niya napansin na nakasunod din pala sa kanya ang matandang si Mang Karding na noon ay nagmamasid din. May daladala itong sibat na panlaban sa aswang. Nabaling din ang tingin ng binata sa matandang iyon nang napansin niyang pumoporma ito na sisibatin ang kanyang nobya. Bagamat puno ng pag-aalinlangan ng kanyang puso sa tunay na katauhan ng nobya at sa posibilidad na sila din ang pumatay sa kanyang ama, ay hindi pa rin niya magawang tiisin si Asun. Lumabas siya sa kanyang pinagtataguan upang mapansin ni Asun ang panganib. Naiwasan nito ang sibat na pinakawalan ni Mang Karding. "Oh, anong ginagawa mo dito? Kanina ka ba diyang kaloy?" Pagkasabi nun ay lalapitan sana niya ang binata. Huwag kang lalapit. Alam ko na ang buong katotohanan. Halimaw ang pamilya mo. Alam kong isa kayong mga aswang. Mga awok." Nabigla naman si Asun sa sinabing iyon ng kanyang kasintahan. Hindi pa natapos ang matandang si Mang Karding. Isinunod naman nitong tapunan sila ng asin at bawang. Nanatiling nakatayo lamang ang babae. Umiiyak ito sa nangyayari. Samantalang ang mga baboy ay nagsitakbuhan at naghanap ng kanilang matataguan. Tumalikod ang dalaga, ngunit bago nito ihakbang ang kanyang mga paa, ay muli nitong nilingon ang kanyang nobyo. Nakita ni Kaloy ang lungkot sa mga mata nito at ang mabilis na paglandas ng luha sa pisngi ng babae. Sa isip ng dalaga ay labis ng naging panghihinayang niya at kalungkutan dahil ang lalaking minahal ay naging mababaw ang naging pagtanggap sa kanyang pagkatao. Tinignan nito ang matandang si Mang Karding na may hawak na namang sibat. Alam nilang ang matanda ang nagpapakalat ng balita sa baryo ng kanilang itinatagong sikreto. Matagal na nitong alam na awok sila dahil alam nito ang katotohanang nagkaroon ng anak si Pilo at ang kasintahan nitong awok noon.
Alam din niyang posibleng nahawahan ng pagiging aswang ang dating albularyo. Ganun ito sumubaybay sa naging buhay nilang maglolo dahil nabigo ito sa pag-ibig ng naging nobya ng kanyang lolo Pilo. Alam ng dalaga na hindi masasamang aswang ang kanyang mga kapamilya dahil pawang mga hayop lamang ang ipinapakain nila sa mga ito. Kadalasan kapag sa pinakamalakas nilang araw ay pumapatay siya ng alaga nilang baka upang ipakain ito sa kanila. Ang dalaga ay hindi nila tunay na kapamilya. Inampun lamang ito ng kanyang nakagisnang ama at ina. Inalagaan siya at minahal ng higit pa sa tunay nilang kadugo. Sa nalamang iyon ay natulala ang binatang si Kaloy. Wala kaming kinalaman sa mga naging patayan sa baryo. Hindi sila kumakain ng tao, Kaloy. Malakas nitong sabi na mali ang paratang sa kanila ng mga taong bayan. Maging ang naging kamatayan ng ama ni Kaloy ay wala silang kinalaman. Sa narinig na iyon ay nais niyang lapitan ang kanyang nobya upang makahingi ng tawad sa kanyang naging panghuhusga. Ngunit kasabay ng pagdilim ng langit dahil sa pagkubli ng buwan ay tuluyang nawala sa paningin niya ang kanyang nobya at ang buong pamilya nito. Bagsak ang balikat na umuwi siya ng kanilang bahay kasabay si Mang Karding. Galit na galit ang matanda sa kanya dahil siya raw ay isang malaking duwag. Ngunit hindi lamang niya ito pinansin. Alam niyang nagsasabi ng katotohanan ang kanyang mahal na nobya at iyon ang labis niyang ikinalulungkot. Kinabukasan ay nagulantang na lamang ang mga taga-baryo nang matuklasan nilang mayroong nag-aalaga ng malaking buhaya sa kanilang lugar. Walang iba ito kung hindi si Mang Karding. Matagal na pala niya iyong ginagawa, ang mag-alaga ng buhaya. Dahil isa rin siyang aswang. Siya ang napatunayan nilang humuhuli ng mga tao at ipinapakain pala ito sa kanyang alaga. Nang matuklasan iyon ng mga tao ay hinuli nila ang matanda at pagkatapos ay wala nang nabalitaan ng binata tungkol sa matandang ito. Bigla na lamang daw itong nawala na parang bula. Kaya naman pala masyado nitong ginawa ng kwento ang pamilya ni na Asun dahil nais itong ilihis ang tingin at panghuhusga ng mga tao. Muli niyang pinuntahan ang dating tirahan ng kanyang kasintahan. Pero wala na sila doon. Talagang sila ay ang mga taong mas piniling mamuhay ng malayo sa kabihasnan upang lumayo sa bagsik ng mga tao. Walang kasing sakit, ngunit kasalanan niya. Nasaktan niya ang kaisa-isang babaeng tumanggap sa kanyang kahinaan. Hindi na muli pang umibig mula noon si Kaloy hanggang sa siya ay tumandang binata. Hanggang sa kasalukuyan ay nangungulila pa rin siya kay Asun. Umaasa siyang muli ay makikita pa sila ng kaisa-isang babaeng minahal niya. Kung sana'y di siya nagpasulsul sa dikta ng ibang tao. Totoong ang pagsisisi ay laging nasa huli. Ito naman po ang ating pangalawang kwento. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jepoy. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay nangyari sa amin ng aking mga kaibigan nang minsan kaming makipista. Sabado ng araw na iyon kaya wala po kaming pasok. Sa kadahilan ng iyon, nagpunta sa aming bahay ang aking mga kaibigan sina Derek at Jebby upang yayain ako para makipista sa isang baryong may kapistahan ng araw na iyon. Bis na bis kayong dalawa ha, saan tayo pupunta? Tanong ko sa kanila. Napangiti naman silang dalawa bago nagsalita itong si Derek.
Pare, makikipisa tayo doon sa isang baryo. Napangisi pa siya sa akin ng mga sandaling iyon. Uy, teka, saan naman yan? May kilala ba kayo roon? Tsaka paano nyo nalaman kapistahan doon? Sunod-sunod na tanong ko kay Derek dahil siya ang nagbukas ng usaping iyon. Wala pare, wala kaming kakilala roon. Pero pista naman pare, kaya ayos lang yun. Okay lang na makipista kahit na wala kang kakilala, diba? Tugon naman ni Jebby. Hindi naman malayo yung baryong yun eh. Huwag kang tanong ng tanong, kulit mo no? Magbihis ka na lang, hihintayin ka na lang namin. Tara na, makipista tayo doon. Anang Derek na noon ay nakangisi sa akin. Alam kasi nilang hindi ko sila matitiis sa tuwing magyayaya sila sa akin. Kuya Barry, wala na akong nagawa kundi ang magbihis na lang din at pagkatapos umalis na kami nina Derek at Jebby sa aming bahay. Sakto namang nakalabas na kami ng aming bahay nang makasalubong naming tatlo ang aking ina. Nagtaka naman ang aking ina dahil bihis na bihis kaming tatlo. O saan na naman kayo pupunta at bakit bihis na bihis kayong tatlo, Jepoy? Tanong ng aking ina. Para makapagpaalam na rin sa kanya, sinabi ko na lang kung saan kami pupunta ng aking mga kaibigan. Nakitaan ko pa ng pagkabahala ang mukha ng aking ina, ngunit kalaunan pumayag naman ito na umalis ako. O siya, mag-iingat kayo roon ha, huwag kayo magpapagabi ng uwi. Sabi lang nito sa akin na tinanguan ko naman. Pagkatapos ng pag-uusap naming iyon, nagpaalam na kaming aalis. Tinungo naman namin ang daan patungo sa baryong sinasabi nitong si Derek. Makalipas ang magdadalawang oras, narating na rin namin ang baryong sinasabi ni Derek. Kitang-kita namang kapistahan nga ng araw na iyon dahil may mga banderitas pang nakasabit sa daan ng kanilang baryo. Mga tol, gutom na ako. Ano kaya kung pumasok na lang tayo dyan sa bahay na yan at doon unang kumain? Nakangisi pang itinuro ni Jebby sa isang bahay. Sumang-ayon na lang kami sa suwestyon niyang iyon. Naglakad na kami patungo sa nasabing bahay at nang nasa tapat na kami noon, sakto namang lumabas ang isang mama na marahil ay may-ari ng bahay na iyon. Mga iho, makikipis na ba kayo rito sa aming baryo? Halika kayo rito, pumasok kayo sa bahay namin. Nakangiting yaya sa amin ng lalaki. Hindi naman kami nagdalawang isip at sumunod nga kami sa lalaking iyon na pumasok sa kanyang bahay. Namangha pa kami dahil marami ang kanilang handa at halos lahat ng putahe nila ay nakakatakam dahil sa mabangong amoy ng mga ito. O siya, kumain na kayo. Huwag kayong mahiya dahil wala pa naman ang iba naming mga bisita. Ana ng lalaki. Kaya kumuha na kami ng aming mga plato at saka nang makakain na kami sa mahaba nilang mesa. Hindi nagtagal, naupo na kami at nagsimulang kumain. Sige lang, kain lang kayo ng kain ha. Malayo ba pinagmulan nyo? Mukha kasing mga dayo lang kayo rito sa aming baryo. Sabi ng lalaking may-ari ng bahay na iyon. Ay, opo manong, Sa totoo nga po, magdadalawang oras po ang aming binyahe mula sa aming pinagmulan patungo sa baryo nyo. Tugon ni Jebby sa lalaki. Napatango naman ito dahil sa sinabi ng aking kaibigan. Alam nyo bang may kasiyahan mamayang gabi rito sa aming baryo? Magkakaroon ng disco. Naku, maraming kababaihan dito mamaya. Tsaka sigurado kapag nakita nila kayo, tiyak na mahuhumaling sila sa inyo. Nakangiting sabi ng lalaki. Ganun po ba? Naku, masaya siguro ang disco rito sa inyo. Saad naman ni Derek. Oo naman, kung gusto nyo ay pwede rin kayo roon. Mas maraming tao, mas masaya. Ano, gusto nyo bang pumunta? Nagkatingin ang kaming tatlo dahil sa sinabing iyon ng lalaki. Hindi naman namin alam kung bakit naisip naming pumunta sa disco. Teka pare, ang sabi ng nanay ko wag tayo magpapagabi rito eh.
Kapag pupunta tayo sa disco, baka hindi tayo makauwi ng maaga dahil wala tayong masasakyan at wala rin tayong matutulugan dito, no? Tugon ko sa aking mga kaibigan. Napatingin naman sa amin ang lalaki na animoy naghihintay ng aming isasagot sa kanya. Nagulat na lang ako nang sabay na sumagot sina Derek at Jebby, kaya inis na tiningnan ko sila. Manong, pupunta po kami roon. Pero kung pwede po, dito na po kami magpaumaga. Kung pwede sana, dito po kami makitulog ngayong gabi. Napangisi naman ang mamang kausap namin at sinabing payag siya sa kagustuhan ng aking mga kaibigan. Wala rin siya kasing kasama sa bahay niya kaya mas mabuting araw na samahan muna namin siya. Hindi ko alam pero bigla akong nakaramdam ng kakaiba, Kuya Bari, dahil sa pagngisi niyang iyon. Maya-maya'y hinarap ko ang aking dalawang kaibigan. Ano ba kayo? Talaga bang pupunta tayo doon? Naiinis na tanong ko sa kanila nang umalis ang lalaki sa harapan namin at tumungo sa kanyang kusina. Oo naman, ano ka ba? Ikaw naman misa ka lang magpapagabi. Maraming babae doon, pare. Isa pa, minsan lang ito at payag naman siyang dito tayo matulog eh. Kung ayaw mo, umuwi ka na lang. Tugon naman sa akin ni Derek. Napailing na lang ako dahil sa sinabi nilang iyon. Kaibigan ko sila kaya wala akong nagawa pa, Kuya Bari, kung hindi ang sumunod na lang sa kanila. Ewan ko ba? Naku, pag nagkataon, yari talaga ako pag uwi kay nanay. Pero bakit kinakabahan kaya ako? Iyon na lang ang aking naitanong sa aking sarili. Subalit kahit na ganoon, pilit ko pong iwinawak sinalang sa aking isipan ang bagay na iyon. Kinagabihan, mga bandang 9:00 ng gabi nang yayain ni Mang Isko. Iyon ang pakilala niya sa amin na pumunta na raw kami sa kasiyahan dahil magsisimula na raw iyon. Sumunod naman kami sa kanya. Habang naglalakad patungo sa sayawan, nakaramdam talaga ako ng kaba. Pilit kong sinasabihan ng aking mga kaibigan na wag nang tumuloy roon. Ngunit hindi sila nakinig sa aking, Kuya Bari. Ano ka ba? Yang ka na naman eh! Ka na nga mga makulit, mag-enjoy ka na lang, pare. Maya-maya'y nagwika ang lalaki. Narito na tayo. Magsaya kayo rito. Wika ni Mang Isko nang marating namin kung saan gaganapin ang disco. Namangha kami dahil maganda ang lugar na iyon, Kuya Bari, at ang saya-saya. Marami na rin noon ang mga tao at ang iba ay nagsisimula na sa pagsasayaw. Nagmasid muna ako sa paligid. Maya-maya'y nagpaalam naman si Mang Isko na may pupuntahan lang siya kaya hinayaan lang namin siya. Ganda rito! Tama nga si Mang Isko, masaya nga rito sa kanila. O mamaya-maya na tayo sumayaw dahil wala pa naman yung mga chicks eh. Nakakalokong sabi ni Jebby. Dahil doon, tumayo na muna kami sa tabi at pinagmasdan ang mga taong nagsasayawan. Nakaramdam ako ng kilabot nang makitang nakatingin sila sa amin. Uy, ano nangyari? Teka, bakit ganun? Bakit ganun sila makatingin sa amin? Tanong ko sa aking sarili. Ngunit para hindi kabahan, inilibot ko na lang ang aking tingin hanggang sa nagulat na lang ako nang bigla na lang akong hilahin ng aking mga kaibigan. Huy, tara na! Sumayaw na tayo! Nariyan na yung mga kababaihan! Sabik na wika nila at saka tumungo na kami sa mga taong nagsasayaw. Sakto namang pagkarating naming doon ay may nakita kaming mga babaeng sumasayaw. Lumapit sina Derek at Jebby sa mga ito, kaya sumunod na lang din ako. Kahit papaano, nawala ang kakaibang nararamdaman ko nang magsimula na kaming umindayog sa musika. Nagsisigawan pa kami habang sumasayaw, Kuya Bari. Makalipas ang 10 minuto, bigla na lang namatay ang mga ilaw at napalitan iyon ng kandilang sinindihan sa paligid ng lugar. Mas naghihiyawan ang mga tao at maging kami
Hindi namin naisip noon na may kakaibang mangyayari dahil nagsasaya kaming tatlo. Ilang sandali lang ang nakalipas. Pinalibutan kami ng mga tao roon at sumasayaw sila ng sabay-sabay. Yung tipong iisang galaw lang silang lahat habang sumasabay sa musika na noon ay pinalitan na rin nila. Inakala naming normal lang iyon, kaya sinunod lang namin kung ano ang kanilang mga galaw. Walang ano-ano. Napakunot-noo ako dahil bigla na lang nag-iba ang kanilang mga anyo. Akala ko, Kuya Bari, ako lang ang nakapansin noon. Ngunit hindi pala. Ano ang nangyayari? Bakit nag-iiba anyo nila? Nakakatakot sila. Sigaw ni Jebby na noon ay takot na. Dahil doon napatigil kami sa aming pagsasayaw at napasigaw ako sa aking mga kaibigan. Mga pare, may kakaiba rito. Tumakbo na tayo! Sigaw ko, kaya sinunod nila ako. Mabilis kaming tumakbo paalis sa lugar na iyon. Sakto namang tila nag-uurasyon ang mga nilalang na iyon, kaya hindi nila napansin ang aming pagtakbo. Hindi na kami lumingon pa at mas binilisan pa namin ang aming pagtakbo paalis roon. Anak ng aswang ang mga iyon! Sigaw ko sa aking mga kaibigan at sinabihan kong mas bilisan nila ang kanilang pagtakbo. Magsusumbong sana kami, ngunit hindi na namin alam kung nasaan si Mang Isko. Ngunit biglang pumasok sa aking isip na baka aswang din yung lalaking iyon. Nagtatakbo kami at nagkubli sa mga puno doon. Marahil ay hindi pa nahalata ng mga aswang na wala na kami roon, kaya hindi nila kami nahabol. Hindi namin alam kung papaano kami nakaalis sa lugar na iyon, Kuya Bari. Pumasok kasi kami sa masukal na talahiban. Sugat-sugat po ang aming mga kamay at braso. Hindi na bali, wag lang mabiktima ng mga aswang na iyon. Napaiyak na si Derek noong mga oras na iyon. Pati si JB ay hindi na rin nakapagsalita. Hindi na kami nagsisihan, Kuya Bari. Basta tumakbo lang kami ng tumakbo. Mabuti na lang po, Kuya Bari, at maliwanag ang buwan dahil kahit papaano ay nakikita namin ang aming dinadaanan kahit na sobrang dilim ng lugar na iyon. Sa aming pagtakbo, sa kabutihang palad po, ay may nakita kaming nakaparadang tricycle doon sa may kalye. Nagulat pa nga ito dahil nagmula kami sa mga talahiban. Akala daw niya ay mga holdapper kami. Dali-dali namang pinaharurot ng driver ang kanyang tricycle. Maging siya ay hindi rin makapaniwala sa aming ikinwento sa kanya. Hindi rin niya alam na pugad pala ng aswang ang aming pinuntahan at ang lugar na iyon. Buti na lang daw walang gumalaw sa kanyang aswang doon sa pwesto niya. Napadaan lang pala ito doon at jumingel. Laking pasasalamat namin sa driver na nasakyan namin dahil pakiramdam namin talagang natsyempo at nailigtas niya kami sa tiyak na kapahamakan na muntikan ang mangyari sa amin ng gabing iyon, Kuya Bari. Mabuti na nga lang hindi kami hinabol ng mga aswang na iyon kung sakaling nakita kami. Naalala ko si Mang Isko. Malamang pinain niya talaga kami para pagdating ng nalasing kami o kung ano man ang nangyari doon sa disco, tiyak na magiging hapunan kami ng mga aswang na iyon. Hindi ko po talaga lubos maisip, Kuya Bari, na nakikipagsayawan ako sa magagandang babae, pero mga aswang pala yun. Sa kadahilanang iyon, hindi na kami nakikipista pa, lalo na kung malayo na baryo at wala namang kaming kakilala. Kaya po ako sumulat sa inyo upang ikwento sa inyo ang kakilakilabot naming karanasan ng aking mga kaibigan na muntikan na kaming maging hapunan ng mga aswang dahil lang sa pagdayon namin sa isang pista. Pista
sa baryo ng mga aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po and God bless po sa lahat ng ating kasundo. Lubos na gumagalang, Jepoy. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Ang Balingasa o Balintawak na matatagpuan sa distrito ng Quezon City ay isa sa mga lugar noong panahon na matiwasay at mapayapa, bago pa nagsimula ang himagsikan. Ang Balintawak ang isa sa ginawang kabisera sa panahon ng ikalawang pandaigdigang digmaan. Ngunit ang aking ibabahagi, Kuya Bari, ay hindi patungkol sa nakaraang kasaysayan ng lugar, patungkol sa kung paano tayo sakupin ng mga dayuhan. Ang aking ibabahagi po ay kwento ng aking lolo na itago na lang po natin sa pangalang Dario. Para na rin po sa pribadong pamumuhay ng mga natitirang angkan at pagbigay galang na rin sa lugar na mababanggit. Ang kwentong ito umano ay naganap bago ang pandaigdigang digmaan. Taong 1889. Ayon sa kwento na aming pinagmulan na si Lolo Dario ay isa sa mga kilala noon sa Balintawak. Ang Balintawak sa taong ito ay wala pang tunay na pangalan. Kinilala ito sa taong 1896 na Cry of Pugadlawin o Grito de Pugadlawin sa salitang Espanyol. Ngunit bago nga naganap ang lahat sa Balintawak, may naunang kaganapan umano na hindi malilimutan ng aming lolo. Ang lugar daw na ito ay larawan ng isang makalumang letrato. Magubat pa ang lugar na ito sa panahon ni lolo. Sa gitna ng lungsod ay may isang maliit na palengke na may 4 na tindahan lang. Dinadayo ang lugar na ito dahil ito lamang ang tanging tindahan na naririto. Sa 4 na tindahan na iyon ay may isang dalagang namumukod-tangi ang ganda. Nakilala niya ang babae sa pangalang Purina. Noon kasi kakaiba ang pangalan ng mga tao. Si Purina ay hindi tubong Balingasa. Galing umano ito sa Pangpang. Ito ang unang pangalan ng Pampanga sa panahong iyon. Kakaiba umano talaga ang ganda ni Purina. Maputi po ito. Makinis ang balat, mahaba ang itim na itim niyang buhok. Maganda at mapungay ang kanyang mga mata. Mahaba ang pilantik niyang pilik mata at matangos ang kanyang ilong. Sa panahon kasi noon, Kuya Bari, kadalasan yung mga ganitong hitsura ay hindi na purong Pilipino. Ang iba ay anak sila ng mga Espanyol sa mga Pilipina. Ngunit ang nakakadismaya lang kay Purina ay ang pula nitong ngipin. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang ngipin ng dalaga. Pero ganun talaga ang nakaugalian ng mga native people. Paraan nila iyon para tumibay ang kanilang mga ngipin. Ang tinda ni Purina ay mga pagkaing luto na, ulam at kung ano-ano pa. Hindi umano alam ng aking lolo kung anong sahog mayroon ang luto nitong si Purina, sapagkat dinarayo talaga ito ng karamihan. Minsan taga-ibang lugar pa sa Balingasa o Balintawak ang dumadayo para lang makabili sa tinda ni Purina. Isang araw, sa medyo hindi magandang panahon, napadaan ang aking lolo Dario sa palengke at nakita niyang nagkakagulo ang mga tao. Tila ba nagtatalo sila o nag-aaway? Nagtanong ang aking lolo Dario kung ano ang nangyayari. Ang wika pa ng kanyang kausap ay dahil daw sa adobo umano ni Purina. Pawang kalalakihan ang nagtatalo at nag-aaway. Sa hindi umano malamang dahilan, tila ba nabaliw ang mga kalalakihang iyon sa adobo sanhi upang magkagulo? Matapos ang away na naganap, ilang araw pa ang nakalipas ay napapabalitang may mga kabataan ang nawala at pinaniniwalaang naingkanto.
Dahil bago ang insidenteng pagkawala, natutulala umano ang mga ito at tila hibang na panay bulong sa kawalan. Nagkagulo ang buong balingasa nang kinabukasang natagpuan ang mga nawawala na walang buhay at halos butot balat na lang. Doon na umugong ang haka-haka na baka may naliligaw ng mga hayop sa lugar. Habang tumatagal, habang parami ng parami ang nawawala, ay parami din ng parami ang mga dumadayo sa tindahan ni Purina. Halos hindi na magkandaugaga si Purina sa dami ng kanyang mga customer. Sa kaparehong senaryo, nagwawala na naman ang mga kabataang lalaki sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay pawang kabataan lang na lalaki umano ang mas madalas na nahuhumaling sa luto nitong si Purina. Isang araw, sinubukang kausapin ni Lolo si Purina upang magtapat sana ng kanyang nararamdaman. Ngunit bago pa man siya makapagtapat, ay isang binata ang nauna sa kanyang dumulog kay Purina. Tila baliw ang binatang nagsusumaong pagbigyan ni Purina ang kanyang nararamdaman. Ngiti lamang ang itinugon ni Purina at kitang-kita niya ang paglitaw ng pula nitong ngipin. Ngunit napansin ni Lolo na tila kakaiba ang mga ngiti nitong si Purina. Pinagwalang bahala na lamang ni Dario ang kanyang nakita. At katulad ng dati ay dinagsana naman ng tao ang tindahan ni Purina. Araw ng Biyernes. Sa panahon noon ay isang banal na araw, lalo pat sa sentro ng Petsa 13 sa araw na ito. Hindi lumalabas ang mga tao sa ganitong araw. Dahil ayon sa kasabihan ay malas umano ang Petsa 13 sa araw ng Biyernes. Nasa kanilang bakuran si Lolo Dario. Dahil sa hindi sila makalabas ay nagpapahangin lang siya. Nagtaka siya sa dumaang kumpul-kumpul na kabataan. Mabagal lang ang lakad ng mga kabataan na tila ba nahihipnotismo sila. Ito rin ang mga kabataan na nag-aaway-away sa tindahan ni Purina noong isang araw. Hindi na lang pinansin ni Lolo ang mga ito at pinagsawalang bahala na lang. Naisip niya na maaring mga suwail na mga kabataan lamang ang mga ito at hindi marunong sumunod sa kanilang mga magulang. Kinabukasan, muling nagimbal ang buong balingasa na kilala sa Balintawak ngayon. Dahil sa mga karumal-dumal na nangyari sa mga kabataan. Nakiusyoso ang aking lolo at nagulat siya dahil ito ang mga nakita niyang kabataan kahapon sa araw ng Biyernes, Petsa 13. Hindi na nagugustuhan ng kanilang pinuno ang nagaganap sa kanilang bayan. Kaya naman nagsagawa ito ng isang pagtitipon upang pag-usapan ang patayang nagaganap sa kanilang lungsod. Noong magtipon-tipon na nga ang mga kababayan ni Lolo Dario, pinag-usapan nila ang mga nagaganap sa lugar, lalo na ang mga patayang nagaganap sa mga kabataang kalalakihan. Habang nag-uusap sila, napapansin ni Lolo Dario na tila aligaga itong si Purina. Tila ba kinakabahan ito at hindi mapakali. Nilapitan siya ni Lolo at tinanong kung ayos lang ba siya. Ang sagot naman ni Purina ay natatakot lamang siya sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Isang hapon, matapos ang pag-uusap ay hindi nagtinda itong si Purina. Ang balita ay nagkasakit umano dahil sa pagod. Ang binata naman ay halos mawala sa sarili nang hindi niya nakita itong si Purina. Nagtataka talaga si Lolo nung mga panahong iyon kung ano ang mayroon sa luto ni Purina na tila ba nahuhumaling ang mga kalalakihan. Matapos ang isang linggo, muling nagbalik si Purina. Galing siya sa Pangpang
na ngayon ay kilala bilang Pampanga. Umuwi daw ito dahil sa takot sa mga nangyayari dito sa Balingasa. Muling nagpatuloy ang buhay ng mga taga-Balingasa. Ngunit ang pag-ibig ng lolo ko sa dalagang si Purina ay nagbago dahil sa kanyang nasaksihan. Isang hapon, pauwi noon ang aking lolo galing siya sa Kalakhang, Maynila sa Tondo. Habang pauwi ang aking lolo ay nakita niya si Purina na tila ba nagmamadali. Sa kagustuhang makausap ang dalaga ay palihim itong sinundan ni lolo. Noong marating ang lugar kung saan nakatira si Purina ay tila nagtayuan ng mga balahibo ni lolo. Napakadumi ng paligid at napakabaho daw. Ang alam niya, hindi ito ang tahanan ng dalaga. Nangungupahan lang kasi ito sa kanilang kapitbahay noon. At sa tanang buhay niya ngayon lang din niya nalaman na may bahay pa pala sa masukal na kagubatan ng Balintawak. Nakita niya si Purina na tila may hinihila na isang bagay. Lalapitan pa niya sana ito upang tulungan, ngunit di pa man nakakahakbang si lolo ay halos humiwalay na ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan nang makita kung ano ang hila-hila ni Purina. Kuya Bari, isang tao ang hila-hila ni Purina. Napatakip ng bibig si lolo at sabay tago. Gulat na gulat siya at maluha-luha pa siyang naghalukip-kip sa mga mahabang damo nang makitang lumingon itong si Purina. Gulat na gulat siya dahil sa kanyang nakita. Ang dating magandang dalaga ay tila isang halimaw na. Kitang-kita niya kung papaano pagputol-putulin ni Purina ang katawan ng tao at inilalagay ito sa kaldero. Tao pala ang tinitingdang ulam ni Purina at ang makakakain nito tila mahuhumaling at iyon din ang kanyang bibiktimahin. Tinakbo ni lolo ang kagubatan at agad na nagsumbong sa mga kanayon. Nang puntahan na nila ang gubat ay wala na ang dalaga, ngunit nagimbal ang lahat sa mga patay na katawan na kanilang mga mahal pala sa buhay. Noong gabing iyon, nagplano ang mga taga-nayon para mahuli itong si Purina. Marami ang naghanda dahil alam nilang kakaiba ang kanilang sasagupain. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng kanilang plano. Nasundan nila itong si Purina sa pangpang. Inabangan ito sa isang kanto kung saan napag-alaman nilang nagtitinda rin pala ito doon. Bigla nilang ginulat ang magandang dalaga na ito at hinawakan ng mahigpit sa magkabilang kamay at saka ito itinali. Dinala daw ito sa pinakamalapit na barangay hall. Nagsisigaw daw ito at nag-iiyak. Nagmamakaawang pakawalan siya. Inilahad naman ng mga tao ang karumal-dumal na gawain ng babae at maging ang barangay chairman doon ay hindi po makapaniwala, Kuya Bari. Inilagay sa isang selda ang babaeng si Purina. At sa di inaasahang pangyayari, nanlaki ang mga mata ng mga taong nakasaksi sa loob ng selda. Dahil nagbago ng anyo si Purina at ito'y tinubuan ng mga balahibo. Namula ang kanyang mga mata at ito'y umangil sa mga taong naroroon. Tila galit na galit sa mga tao. Nataranta ang mga taong nakasaksi sa loob ng selda. Ang mga barangay tanod naman ay hindi nila alam ang kanilang gagawin. Ngayon lang sila nakakita ng totoong aswang. Maya-maya'y lumapit ang isang barangay tanod na napag-alaman na isang albularyo pala ang kanyang lolo. Tinitigan niya si Purina at ito'y nagbanta. Katapusan mo na, aswang ka.
Mabilis itong tumakbo palabas upang sunduin ng kanyang lolong albularyo. Hindi naman po nagtagal ay dumating kaagad ito kasama nga ang nasabing albularyo. Mas lalong nataranta ang lahat nang makita nila kung papaano parusahan ng albularyo ang halimaw na si Purina. Hinampas ito sa pamamagitan ng buntot pagi na dala-dala niya. Walang kalaban-laban ang nilalang. Hinampas ng hinampas hanggang sa tuluyang humandusay na ito sa lupa. Hindi nagtagal, nawala na ng buhay ang aswang na si Purina. Matapos iyon ay sinunog daw ng mga tao ang labi ng aswang at itinapon ito sa dagat. Nasaksihan lahat ito ng aking lolo. Naging isang bangungot ang kaganapang iyon sa kanya. Kung kaya't nagpasya siyang umuwi ng Visaya upang makalimot. At dito na nga niya nakilala ang aking lola na si Agata. Sila'y binayaan ng mga anak at apo. Ito po ang karanasan na hindi malilimutan ng aking lolo, Kuya Bari. Muntik na po siyang umibig sa isang aswang. Nagpapasalamat na rin siya dahil inilayo siya sa kapahamakan at hindi siya kumagat sa bitag ng babaeng tendera sa Balintawak. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Salamat po ng marami. Lubos na gumagalang, Teodoro. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.